Magsimula tayo sa pinakamahalaga. Ang 1,600 pisong bonus na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi bago sa papel, ito ay matagal nang ipinangako. Ngunit ngayon lamang, ito aktwal na nagsimulang i-credit sa mga account ng mga karapat-dapat na tatanggap. Para sa mga pensyonado ng SSS, ang halagang ito ay kaugnay ng pinakahuling approved na adjustment na nakaalinsunod sa Republic Act 11,100 o ang Social Security Act ng 2018 na nagbibigay daan sa periodic review ng pension amounts batay sa inflation at cost of living. Para naman sa mga pensyonado ng GSIS, ang dagdag na ito ay konektado sa mga benepisyong inanunsyo ng pamahalaan para sa mga civilian government retirees kasama na ang mga galing sa Armed Forces at Philippine National Police na nakapailalim sa RSPS at PGMC. Ang 1,600 piso ay hindi isang buwanang dagdag sa lahat. Para sa ilan, ito ay isang one-time supplemental release. Para sa iba naman, ito ang unang installment ng isang retroactive adjustment na matagal nang dapat nilang natanggap. Kaya naman, ang halaga na makikita sa inyong ATM ay maaaring magkaiba-iba depende sa inyong kategorya, sa inyong haba ng serbisyo, at sa inyong current monthly pension. Ito ang hindi alam ng marami. Ang 1,600 piso na ito ay maaaring lumaki pa kapag kasama na ang retroactive portion. Kung, halimbawa, 3 buwan na itong dapat na binibigay sa inyo, ang inyong total na matatanggap ay maaaring umabot sa 4,800 piso hanggang 5,200 piso depende sa adjustments. Isipin ninyo iyon, hindi maliit ang halagang iyon para sa ating mga pensyonado. Ngayon, pag-usapan natin ang pangkalahatang update sa monthly pension para sa 2026. Para sa mga SSS pensioners, ang minimum monthly pension ay kasalukuyang nakatakda sa 2,000 piso para sa mga may less than 10 years na contributions, 2,400 piso para sa mga may 10 hanggang 18 taon, at 3,000 piso para sa mga may higit sa 18 taon ng contributions. Ngunit ang totoo, karamihan sa ating mga pensyonado ay tumatanggap ng mas mataas pa rito. Kung ikaw ay may average monthly salary credit na 15,000 piso at nag-contribute ng 20 taon, ang iyong computed pension ay maaaring umabot sa 5,000 piso hanggang 7,500 piso bawat buwan depende sa iyong credited years of service at average revalued earnings. Hayaan ninyong ibigay ko kayo ng isang simpleng halimbawa para mas maunawaan. Kunwari si Mang Ernesto. Siya ay nagretiro noong 2022 pagkatapos ng 25 taon ng pagtatrabaho. Ang kanyang average monthly salary credit ay 18,000 piso. Base sa SSS formula, ang kanyang computed pension ay humigit kumulang 6,200 piso bawat buwan. Ngayon, with the 1,600 piso adjustment na isinasama, ang kanyang effective monthly benefit ay nagiging 7,800 piso. Hindi iyon basta-basta. Iyon ay halos 73,600 piso sa isang taon. Malaking bagay para sa isang pensyonado na nag-ipon at nagbayad ng kanyang kontribusyon sa loob ng maraming taon. Para naman sa mga GSIS pensioners, ang sitwasyon ay medyo naiiba. Ang GSIS monthly pension ay kinukuwenta base sa average of the last 3 years of basic salary at sa number of years of government service. Kung ang isang government employee ay nagretiro pagkatapos ng 30 taon ng serbisyo na may final basic salary na 30,000 piso, ang kanyang computed pension ay maaaring umabot sa 18,000 piso hanggang 21,000 piso bawat buwan kasama na ang pera at iba pang allowances na na-fold in sa computation. Dagdag pa rito, ang mga GSIS pensioners ay may karapatang tumanggap ng 5,000 piso na Pension Enhancement Program o PEP benefit, na dati ay 3,000 piso lamang. Ang pagtaas na ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang matiyak na ang mga naglingkod sa bansa ay nararapat na kabayaran pagdating ng kanilang pagtanda. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong marinig. Para sa mga pensyonado na may natitirang SSS o GSIS loan, mahalaga na maintindihan ninyo kung paano ito nagbabawas ng inyong actual na matanggap. Ang SSS salary loan, pension loan at calamity loan
ay automatikong ibinabawas sa inyong monthly pension. Kung halimbawa, ang iyong monthly pension ay 6,000 piso, ngunit mayroon kang loan amortization na 1,200 piso bawat buwan, ang actual na mapupunta sa inyong ATM ay 4,800 piso lamang. Ito ang kailangan ninyong malaman. Kung ikaw ay nag-avail ng emergency loan noong panahon ng pandemya, mayroon kang loan na mula sa Expanded Calamity Loan Program, maaari itong ma-restructure. Ang SSS ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga qualified na pensyonado na mag-apply para sa loan restructuring kung saan ang inyong monthly amortization ay mababawasan at mapapalawak ang inyong payment period. Ito ay napakahalaga para sa mga pensyonado na nahihirapan sa mabigat na bawas bawat buwan. Para sa mga GSIS members at pensioners, ang consolidated loan ay isang option din. Pinagsasama nito ang lahat ng inyong existing loans sa isa na may mas mahabang repayment period at mas mababang monthly amortization. Kung hindi ninyo ito alam, bisitahin ang pinakamalapit na GSIS branch or tawagan ang GSIS Contact Center sa 88474747. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na medyo nakakatakot marinig, ang clawback o offset. Maraming pensyonado ang nag-aalala kapag narinig nila itong salita, ngunit ang totoo, hindi ito dapat katakutan kung nauunawaan ninyo kung ano ito. Ang clawback ay nangyayari kapag ang SSS o GSIS ay nakakita na may overpayment. Ibig sabihin, natanggap ninyo ang halagang mas malaki kaysa sa dapat. Halimbawa, kung dahil sa isang administrative error, natanggap ninyo ang 2,000 piso na dagdag sa loob ng 3 buwan, ang SSS o GSIS ay may karapatang bawiin ang 6,000 piso na iyon sa pamamagitan ng pagbabawas sa inyong susunod na mga pension payment. Ngunit narito ang mabuting balita. Ang SSS at GSIS ay hindi basta-basta nagre-recover ng clawback ng buo sa isang pagbabayad. Ang karaniwang patakaran ay ibabawas ito ng dahan-dahan. Madalas ay 10% o mas mababa pa ng inyong monthly pension upang hindi kayo mabigat na mabigo pinansyal. Kung natanggap kayo ng abiso tungkol sa isang clawback or offset, huwag kayong matakot. Makipag-ugnayan agad sa inyong SSS branch o GSIS Service Center. Humingi ng detalyadong computation. Ikaw ay may karapatang magtanong at humingi ng pudyandyang repayment arrangement na angkop sa inyong sitwasyon. Ang pinakamahalaga, huwag ninyong baliwalain ang mga abisong ito. Kung hindi ninyo sagutin, maaaring lumaki ang halaga dahil sa penalties at interest. Ito ang tanong ng lahat, kailan eksaktong darating ang pera? Para sa mga SSS pensioners, ang release ng monthly pension ay depende sa inyong last digit ng SSS number o sa inyong registered payment date. Sa karamihan ng kaso, ang pension ay inilalabas ng SSS sa ika-4 na linggo ng bawat buwan para sa susunod na buwan. Kung ang inyong pension ay dinedeposit sa UMID card, RCBC, BDO o iba pang accredited na bangko, ang aktwal na pagpasok ng pondo sa inyong account ay maaaring tumagal ng 1 hanggang 3 araw ng negosyo pagkatapos ng official release date. Para sa bonus na 1,600 piso at sa mga retroactive adjustments, ang SSS ay nag-anunsyo na ang crediting ay gagawin sa rolling basis. Ibig sabihin, hindi lahat ay makatatanggap sa iisang araw. Ang mga pensyonado na may mas maaga na retirement date ay uunahin sa processing. Kung hindi pa ito dumarating sa inyong account ngayon, hintayin ninyo hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Kung sa susunod na buwan ay wala pa rin, iyan na ang panahon para makipag-ugnayan sa SSS. Para sa mga GSIS pensioners, ang pensyon ay karaniwang inilalabas sa ika-15 ng buwan para sa kasalukuyang buwan. Ang mga pensyonado na ang pensyon ay napupunta sa GSIS e-card, Land Bank, o DBP ay madalas na makikita ang kanilang credit sa loob ng 2 araw ng negosyo mula sa official release. Huwag ninyong palampasin ito. Kung mayroon kayong pagbabago sa inyong bank account o payment channel, ipaalam agad sa SSS o GSIS. Ang daily updated na impormasyon sa inyong file ay maaaring magdulot ng delayed o misrouted na payment at ang proseso ng pag-recover ng maling na credit na pondo ay maaaring tumagal ng maraming buwan. Mga kababayan,
narito ang ilang praktikal na payo na gusto naming ibahagi sa inyo. Una, palaging i-check ang inyong pension statement or account balance hindi lamang sa ATM kundi pati na rin sa opisyal na SSS o GSIS online portal o mobile app. Ang MySSS portal at ang GSIS e-services ay libre at madaling gamitin. Kung hindi kayo sanay sa teknolohiya, humingi ng tulong sa inyong anak o apo o pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch. Pangalawa, i-update ang inyong contact information sa SSS o GSIS. Maraming mahalagang abiso ang ipinapadala sa registered email address o mobile number. Kung hindi ito updated, maaari kayong mapalampas ng kritikal na impormasyon. Pangatlo, i-save o i-print ang inyong pension computation. Dapat ninyong malaman kung magkano ang dapat ninyong matanggap bawat buwan. Kung ang aktwal na deposito ay mas mababa kaysa dito, may karapatang magtanong. Pangdapat mag-alaga ng inyong ATM card o e-card. Kung ito ay nawal o nasira, mag-report agad sa bangko at sa SSS o GSIS. Ang proseso ng pagpapalit ay maaaring tumagal, kaya huwag ninyong hintayin na mawala bago gawin ito. Mga mahal naming pensyonado, ito ang pinakamahalaga sa lahat ng aming sasabihin ngayon. Pakinggan ninyo itong mabuti. Habang lumalabas ang mga balita tungkol sa dagdag na benepisyo at bonus payments, lumalabas din ang mga scammer na gustong samantalahin ang mga pensyonado. Sa kasalukuyan, may mga ulat ng mga taong nagpapanggap na SSS o GSIS representatives na tumatawag, nagte-text o nagmemensahe sa Facebook na nagsasabi na kailangan ninyong mag-verify ng inyong account o magbayad ng processing fee upang matanggap ang inyong bonus. Ito ay scam. Huwag kayong maniwala. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihilingin sa inyo ng inyong PIN, password o OTP sa pamamagitan ng text o tawag. Hindi rin sila hihiling ng bayad para sa pagpapalabas ng inyong pensyon o bonus. Ang lahat ng lehitimong komunikasyon mula sa SSS at GSIS ay nanggagaling sa kanilang opisyal na website, verified na social media accounts, o sa pamamagitan ng sulat na ipinadala sa inyong registered address. Kung may tumatawag sa inyo at nagsasabi na mula siya sa SSS or GSIS at kailangan ninyo ng bayad, ibaba agad ang telepono. At agad na iulat ito sa SSS hotline 1455 o sa GSIS contact center sa 88474747. Ang inyong pinaghirapang pensyon ay hindi dapat mapunta sa mga scammer. Protektahan ang inyong pera. Ibahagi ang babalang ito sa inyong mga kaibigan at kapwa pensyonado. Mga kababayan, gusto naming sabihin sa inyo ngayon, ang bawat pisong pensyon na inyong natatanggap ay hindi regalo. Ito ay kabayaran. Ito ay bunga ng inyong mga taon ng pagsusumikap, ng inyong pagbabayad ng kontribusyon, ng inyong paglilingkod sa bansa at sa inyong pamilya. Nag-aalala kami sa inyo. Alam naming hindi madali ang buhay bilang pensyonado. Ang presyo ng pagkain ay patuloy na tumataas, ang gamot ay mahal, at ang pera ay kailangang maingat na gastusin. Kaya naman, bawat dagdag, bawat update, bawat peso ng adjustment ay napakahalaga. Huwag kayong mahiya na i-follow up sa SSS o GSIS kung may katanungan kayo. Iyon ang inyong karapatan, iyon ang inyong trabaho bilang pensyonado. Tiyakin na ang lahat ng inyong nararapat ay natatanggap ninyo. At kung mayroon kayong kakilala, isang kapitbahay, isang dating katrabaho, isang kamag-anak, na pensyonado rin at hindi pa nakakaalam ng mga update na ito, ibahagi sa kanila ang video na ito. Isang share lamang ang maaaring makatulong ng malaki sa kanilang buhay. Mga kababayan, iyan ang lahat ng importanteng detalye na kailangan ninyong malaman ngayon, ang 1,600 pisong bonus, ang kasalukuyang update sa monthly pension, ang maayos na pag-intindi sa loan deductions at clawback, ang tamang release schedule, at ang mga bagay na dapat ninyong gawin upang maprotektahan ang inyong pera. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan. Binayaran ninyo ito sa pamamagitan ng inyong buong buhay na pagsisikap. At kami nandito upang tiyaking hindi kayo nalilihis, hindi kayo naiiwanan, at hindi kayo naloloko ng sinuman. Kung natutunan kayo ng kahit isang bagay mula sa video na ito, pinakikiusap namin kayo. Pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapwa pensyonado,
at isubscribe sa aming channel upang hindi kayo mapalampas ng susunod na mahahalagang update. Hanggang sa muli, mga kababayan, ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong pamilya at ang inyong kinita. Ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa inyo at ang inyong hinaharap ay maliwanag pa rin. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito ang inyong channel para sa inyo, tungkol sa inyo at laging narito para sa inyo.